Yung Kulto Kultura Podcast. Kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon, Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Tatandaan mo ako ang batas! Yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Horado. Ako ang Batasio. 7th battle na ng Langit Lupa. Mison versus Saf. Hindi ko alam kung saan liga sila galing. Wala rin akong idea sa style nila. Hindi ako nagbasa ng comments, so hindi ko alam kung sinong panalo. Pero suspatan natin. Pero bago magsimula, sasagot ako ng ilang comments channel. Dito, live. Ila-live ko. I-video ko. Sino-sino ba? Ano ba dito ang okay sagutin? Hindi ako naghanda no? Kasi hindi ko naman plano gawin Pero naalala ko, parang ang dami nagko-comment, wala akong nasagot. Meron akong mga gustong sagutin, pero naisip ko nga dito kung gawin. Eto na. So, unang-una, ang dami nag-comment ng kung ano yung real steal. So, salamat sa inyong lahat. Nalaman ko na sa unang comment. So, isa yun. Pangalawa, may nag-comment na naghahanap ng need for weed kung kailan ko ibabalik. Hindi ko na ibabalik dito sa YouTube yun. Pero gumawa ako ng Instagram page. Need for weed 24/7. Patan nyo. Medyo ganun din siya. Yung mga in-upload ko dati, hindi ko na nilagay doon. So, bagong chapter na rin naman dahil iba na rin yung nasa ibang trabaho na ako. Alam mo yun, kung ano pa mang, basta bago na. Suspatan nyo na lang. Isa yun. Yan, si Ivan Tristan 420. Watching from PA. So, hindi ko alam kung saan yan. Eldred. PA Eldred. Tanong lang boss, kailan mo babalik Need for Weed? So, yun. Yun na nga yung sagot, pare. So, yeah, i-follow mo na lang sa Instagram yun. Need for Weed. Ano pa ba? Okay na siguro yun. Isa lang. Oo. Nabasa ko ngayon, parang okay na. So, yun. Oo, no. Salamat, Tristan. Pero nababasa ko yung comments nyo, pare. Sige. Ano na lang. Magsha-shoutout ako ng ilan. Tangin ng dami ko sinasabi kasi, no? Pero, ganun talaga ang buhay, pare. Community Spotlight. Doon tayo. So shoutout kay Sok Espiritu, kay Jacob J. Torres, kay Johnny Grape, kay Cyrax Cabal, kay Not Crunchy Boy, Devil Angel 20, tsaka Gemrod Triunfo, Camille Malyari, yung mga yan. So, salamat sa pagnood nyo lagi, pare. Game na. Tama na to. Sa lahat na skumor na, ito, salamat. May mga nagtatag sa patasismo tsaka fatheads. Tama yun, i-post nyo, gawin nyo.
tag nyo kami, isi-share namin yon, lalo ng fatheads. O ako rin, isi-share ko yun, i-compile ko kung ano man, tingnan natin. Pero salamat sa lahat. Sa lahat ng Skumor, salamat sa inyo. Natutuloy ko pa rin ang aking mga pangarap nung bata ako dahil sinusuportahan nyo ako. So salamat sa inyo. Gaya ng sinasabi din ng iba, halo-halo. Andun yung saya, kaba, pressure, excitement. Sobrang saya na napasama dito, isang karangalan. Hindi ko ma-explain. Katunayan, hindi ko halos maintindihan yung ibang battles niya kasi puro waray. Alam ko, isang battle niya lang yung Tagalog, kaya wordplay. Ayun, tingin ko ganun yung estilo niya. Sa comedic siya na naka-focus. Minsan, paminsan-minsan, nagbabars din siya, pero mukhang malakas siya sa tao. Yun, dahil nga din dumaan din ako sa sunod-sunod na battle, nag-ano muna ako ng 1 linggo, tsaka bago ko siya sinulatan, bago ako nanood ng mga battles niya, tas yun, doon ako nag-drops. From waray-waray to Tagalog, nag-adjust ako, nangapa ako ng konti. Ilang years pa ito nag-battle ng Tagalog eh. Tol, galingan mo dahil ginalingan ko rin. Yun, kumbaga pagkakataon natin to, wag natin sayangin. Good luck. Mission, Let's good go. luck sa atin. Pakita na lang natin kung ano yung gusto nating ipakita sa tao. Good luck. Yeah, good luck sa inyo, pare. Kala mo hindi pa tapos eh. Shoutout lagi sa Flip Top at sa Uprising, yo. Represent, yo. Flip Top, Great Assault 17, Let's nandito go, pa rin, Arik. Match Point Sports Bar, SM Cherry, Shaw Boulevard, Mandaluyong City, para sa laban ng gabi. Shoutout sa lahat. Natin ba't ituloy. Flip Top, Great Assault Eto mga nasa harap, sila eh. Pansin ko kada battle, hindi talaga sila umalis sa break, ha. Titibay nyo, mga pare. 17, nandito pa rin, Match Point Sports Bar, SM Cherry, Shaw Boulevard, Mandaluyong City, para sa laban ng gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito at mga represent collab. Flip Top magigay para sa parating nating laban. Oh. Let's go. Shoutouts High Minds, shoutouts sa Let's Real go. Jokes Clothing, shoutouts Let's Crown go. Manila, Flip Top Let's Beer, go. tikman nyo yan. Shoutouts din sa lahat ng mga ibang represent collab natin. Let's Unhinged, go. Stig na, nagkaroon kami ng represent collab ng Flip Top. Yo, salamat lagi sa Flip Top na nakapag-trip kami ng gano'n. Kung, oo nga no, sana nga alam ko nagkaroon na reissue yan. Nung, hindi ko alam kung nandito na ba ako o bago ko umalis, nagkaroon ng reissue o reprint yung collab namin. Baka napapanahon na para sa isa pang reissue, no? Isa pang reprint nun. Kausapin ko si Arik soon tungkol doon. Ba't hindi? Or ba't hindi na lang iba? No. Ibang shirt kaysa yun. Tapos ano malay nyo, meron na palang parating, no? Hindi, tingnan natin. Sa... 7-4, Ulap, shoutouts Doc Panda, kasama natin, bumiyahe din mula. Doc Panda, shoutout sa'yo. Pero sorry kinat kita, Arik. At sorry kinat ko yung shoutout ko kay Doc Panda. Gusto ko i-promote The Munchies. Pinakabago ko nilabas na music. Yun. Pero hindi ibig sabihin na akin lang yun. Kaya ako sinabing music ko. Pero ako personally, yun yung latest na inambag ko sa mundo ng music. The Munchies. Kasama ko mga tropa dito sa Toronto. Diba? Mga mga iba't ibang klaseng musikero sa Toronto. Diba? So, shoutout sa mga kasama ko. Kay Ted, kay Check, kay Joey, tsaka kay Gino. Yeah. The Munchies. DAMUNCHEEZ. Spatan nyo. Yun lang. Under Uprising Records yun. Salamat kay Arik. Salamat sa buong Uprising. At pinagbigyan nila ako na i-release yun sa Uprising. Yeah. So, yeah. Mula Iloilo para sa event natin ngayon. At syempre sa lahat ng MCs din na bumiyahe na napakalayo para sa ating Langit Lupa Tournament, 16 na liga sa buong
Kanina pa ako nakapatay na pala tong putang ina, no? Pilipinas para Olympics ng Underground Rap Battle Leagues. Yes. Sa kanan ko, Bara-Bara Rap Battle League represent para sa inyo mula Malolos, Bulacan pa. Mag-ihay tayo lahat para kay Miss Son. Mison. Shoutout sa lahat ng Liga, RX Panda, sa mga pinsan ko kay Jerry, Ate Denise, Aaron, GC Kios, kay Vlad, Justin, Tatinyan ng Kagawad ng Nabotas West at sa SME ko. Mamaya na iba. Shoutout C9, tuloy-tuloy lang. Kasi na yun. Sa kaliwa ko naman, Marabot Samar represent para sa inyo 053 Rap Battle League. Mag-ihay tayo lahat para kay Saf. 053 battle. 053 yung kay Cancer, no? Yan yung nilalapagan ng GL. Tapos yung Bara-Bara kay C9. Tama ba? Marabot Ryan, shoutout kay Kenzer, kay GL, sa mga kasama ko dyan. Shoutout. Stig. Stig lang na may ganong, alam mo yun, ang dami na naging anak ng flip top, yo. Kumbaga, galing. Uy, alam mo yun, pasensya na kayo dahil hindi nyo matatanggal sa akin maramdaman to lagi dahil yun nga pare. Sinimulan namin yan pare. 'Di ba? Kumbaga hindi ko pinaglaban ng space ko sa flip top eh. Pinaglaban ko ang flip top. Parang ganoon eh. Hindi ko ginawa ng paraan na meron. Alam mo yun, ganun eh, parang time na yun pare, binubuhat talaga namin ng flip top. Nung simula, kumbaga syempre, alam mo yun, parang hindi kami bumabattle na, o ako hindi ko naiisip bumatel na parang kailangan ko kasi kumbaga parang I gotta belong. Hindi ko naramdaman yun. Kundi talagang ginawa namin ng paraan para lumakas na lumakas yun. Yun. Siguro nga dahil nga syempre kami yung mga nagsimula. So hindi iba yung pakiramdam ng kumbaga never ko naramdaman na outsider ako. 'Di ba? Nandiyan talaga ako. Tapos nung time na nagsisimula kami nung hindi pa ganyang kalaki, nung wala pa ganyang karaming liga, kami yun pare. As in, ginagawa namin, tinutuloy-tuloy pa, tas nakikita ng lahat na parang tangina legit tong ginagawa namin. Alam mo yun, ganun yung stage namin eh. 'Di ba? Simula formative years eh. 'Di ba? Tas ngayon, iba na, parang ano na siya talaga, full blown na siya pare. Kumbaga sa halaman, namumulaklak na siya ngayon. Nung panahon namin, ano pa lang siya, kumbaga ilang dahon pa lang. 'Di ba? Kami yung nagtanim. Ngayon namumulaklak na. So nakakalula isipin pero 'di ba? Tangina. Astig. Pero nakakalula para sa akin till ang wild ng buong pangyayari. Yeah. Gaya na sinabi ko nung huling pinanood ko. Sabi ko na kumbaga dati titrip lang kami. Yeah. Hanggang ngayon naman titrip lang din tayo sa buhay eh. Pero ibig sabihin hindi namin yung gravity ng situation, di ba? Hindi pa ganyan. Tapos ngayon nakikita mo, ganyan na, pare. So, wala lang. Yun. Kaya, Stig, shoutout sa lahat ng mga first gen, no? Sa mga nag-pioneer nung flip top. Yung, hindi man lahat nakakapag-usap-usap pa, pero alam mo yun, parang tangin na astig na, kumbaga at one point, yeah, nandun kami pare-parehas. At ano lang, kumbaga recognized ko yun. Di ba?
Shoutout sa GL, shoutout sa Cancer, tuloy-tuloy lang din, 053 Rap Battle League. Nanalo ng coin toss si Mison, pili niya mauna, si Saf, tignan lang minuto dapat. Pakinggan natin to, Grain Assault 17, Langit Lupa, Tournament, unang banat. Saf. Yo! Ito daw ay tournament ng mga special pick. Anong special? Pinagbarko lang ako ni Boss Arik. Yun ang di ko akalain. Di naman balakid tong kaharap, ba't kailangan ko pang sumakay sa alin? Pwes ibabalik ko to sa underground kung saan man to nanggaling. Ako yung sisira sa pangarap na matagal mo nang dalangin. Ako yung tumawid ng dagat pero ikaw yung aalatin. Flip top game! Kasi may pinapatrabaho daw yung amo. Kaya nakatanggap agad ng imbitasyon. Nakala ko sa gubat nasa metro. Palayong direksyon, pero kahit na ganon, kahit wala sa kondisyon, tatapusin ko tong misyon, kaya unang tatapusin ko misyon. Eto na ba yung misyon? Yung former Bara-Bara champion to Flip Top Battle League, yan ang kanyang biggest jump. Pero alam naman natin na mas deserve ng latest jump. Sinabutahin nyo yung slot na dapat na kay Grim. Gagawin niya ang lahat para lang sa kanyang dream. Ang kaso tournament, automatic kampyonato, walking aim. Hanggang tawag lang ni Arik yung matatanggap mong ring. Kasi sa liga nila, madaming nagtaasan kilay nung nakapasok tong tangang to. Habang ako miski isawa lang nagtampo nakabaro. Pati yung GL na isa buhay champ. Ako yung pinili na pambato. Alam niya kasing panggera itong Saf, kaya pinadala agad ng kampo. Wala kang ganon, gago! Puro jokes lang yung alam mo, malasay to kanyang fighting style. Wala yang makaluma mong estilo sa aking brand new, mas exciting par. Kung yung GL may silang tala sa Cebu, kasi ito'y debut ng rising star. Kaya sabihan nyo man akong feelingero, hindi to yung aking inaasahan. Mga sikat yung gusto kong kaduelo, yung magagaling na sa larangan. Hindi yung panay pasikat dito, wag kang feeling may pangalan. Parang bumatel lang ng alter ego, hindi kilalang kalaban. Ang astig ng ginawa talaga ng Flip Top sa Langit Lupa dahil ngayon, yung kanya-kanyang mga mundo nila, nagkaroon na ng entry point. 'Di ba? So isipin mo, kanina, sino ba yung, meron siya sinabing pangalan, Grim ata eh. Ako hindi ko alam kung sino si Grim. Hindi ko alam sa mga nanonood sa inyo kung sino sa inyo may alam kay Grim. Pero ngayon, may option na yung tao. 'Di ba? Sino yung Grim na mas deserving? So dahil sa isang reference na yon, nabuksan mo na yung mundo nila. So pwede mo silipin na yung mga magagaling din doon. Kung, alam mo yun, kung meron kang ganong oras, ganong interest, alam mo nag-i-exist na. So yun yung ginawa ng Flip Top sa Langit Lupa eh. Kumbaga sa, niligyan niya ng, ginawa niyang portal yung Flip Top ng mga yan. Di ba? Stig eh. Kasi sablay kayo ng desisyon. Ba't sa Flip Top pa to umabot? Alam nyo nang may miss na sa mission, dapat hindi yan nakapasok. Kasi check nyo mga battles niya, ni wala ngang tumatak na linya, walang special sa parts. Yung jokes hindi na nga mabenta, sobrang hina pa sa technical na part. Naturingang representative ng Bara-Bara, kung walang may representang malakas na bars. Kaya, kasi magiging komedyante niya ay parang vice ganda. Tawanan ng madla lang yung habol. Pero kung usapang technical at punches, mali ka nang nakabanggatol. Jamie Lennon Jr., Michael Buffer lang yung sample. Kung ikaw it's showtime, ako'y ready for rumble. Pwes pag-harap mo sa akin, tol, ay para kang nag-suicide. Hindi to yung Saf na may 44, kasi dala ko'y 45. Kaya kablaw,
Panoorin nyo kung mag-take over sa aming duel. Naka-onsite siya lang yung Sasa loser. Bullseye, tagos sa pupil. Best shooter na rookie ito'y Con Canyubel. Ah. Halatang walang sound kapag nanonood ka ng highlights niya. O baka ganun ba talaga dapat ang pagbigkas kapag Pilipino tayo? Pero hindi ko rin, kasi alam mo, ano rin sa akin talaga yun eh. Medyo gray area ang pagbigkas ng pangalan dahil minsan nga, kagaya ng pangalan ni Mutombo, di ba? I'm sure kapag sa lugar niya, sa Zaire, meron silang pagbigkas ng pangalan niya na hindi nagagawa ng Amerikano, 'di ba? Pero dahil Amerika, ang Amerika na parang okay, yan ang center ng media, ng alam mo yan, ng entertainment. Tapos ang Pilipinas, isang bansa na medyo majority ng mga tao kapag anong nangyayari sa states, parang nag-a-agree, parang yun yung tama, yun yung nararapat. Hindi ko sinasabing ganun ako. 'Di ba? Hindi ako ganun. Pero maraming ganun mag-isip. So, kung iisipin mo, pare, layo na nung narating eh, no? Pero, kapag nanonood ka ng NBA, ano ba tawag sa kanya? Parang Kinepol, parang ganon. Nepal, parang nipple, di ba? Kung saan man nanggaling yung kung anong ethnicity man yun. Kunwari, syempre, ano pala siya? Kunwari, German. Yeah. Sa Germany, kaya ganun ang pagbigkas nun. Iba rin, di ba? Malamang iba sa kung paano binibigkas ng mga Amerikano. So, ganun lang din ganun yung tingin ko eh. Parang, syempre, natatawa ako kung paano yung Kinupel, parang binabasa, di ba? Kinupel. Pero, hindi natin alam. Totoo, yun ba talaga yung pagbigkas, yung kinepol? Di ba? Hindi ko rin sure eh. Pero ang kulit lang na kung paano niya sinabi. Kinupel. Hindi ko alam kung hindi. Kasi parehong galing ng underground. Kaso maeri to subalit. Kaya patay ako magtutumba niyan, matik. Parehong nanggaling ng lupa. Pero siya lang mapupunta sa langit. Dahil... Ako, may mga naiisip ako ngayon na pwedeng flip sa langit lupa o laro di ba? Pero, syempre, hindi ko nasasabihin dahil baka merong ganong gagamitin ang kung sino mang kasali dyan. Tapos, hindi na maging effective yun dahil lang sa nagsalita ako ng gano'n na hindi man lang sulat, di ba? Sayang. So, hindi na. Okay. Round 1 is off. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bigyan ko siya 8 points. Aalatin sa dagat, no? Parang ganun. Tapos yung tawag lang ni Arik, yung ring na makukuha niya. Tapos yung may SAF Campo, pinadala ng Campo kay GL, di ba? So, yun. Alter ego, di kilalang kalaban. Medyo giveaway punchline, pero okay pa rin.
Walang malakas na bars, bara-bara. Oo, medyo, yun nga, medyo giveaway na siya eh. Given na siya eh. Pero, hindi pwedeng di mo gamitin eh, di ba? Ready to Rumble, Michael Buffer, sa 44, meron siyang 45. Although kung isipin mo sa battle rap ideology, parang mas may degree, mas superlative degree ang SAP 44 sa 45 dahil 45 isang baril. Ang SAP 44, 'di ba? Mas may terror. Kumbaga, pero pinuntos ako pa rin maganda yung intention. Konting ano lang yun, konting tweak lang yung kinailangan doon para sa akin, pero pinuntosan ko pa rin yun. Siya lang mapupunta sa langit. Yun din, hindi siya yung first na naglaro nga nun ng langit lupa. Tas langit dahil mamamatay, alam mo yun. So, yeah, 8. Round 1 natin ngayon. Mison. Tangina, ano, biglang stumabol ako eh. Ang pagpasok ko dito, sa pilitan daw, awit. Kung yan tingin mo, sige, palitan mo si Arik. Game! Game! Banggaan ng mga league. Yun yung nakakatawa talagang ano eh. Yung angle eh. Parang, lalo na sa mga bago o hindi naman close kay Arik. Tapos ganun humirit na parang, hindi eh. Boss naman! Alam mo yun, parang, ano ba itong hinarap sa akin ni boss? O, di ba? Parang, may ano eh, may binabagayan din eh. Di ba? Kumbaga, parang ano rin eh, parang kapag nag-gun bar si Sharon, di ba? Parang ang galing eh. Pero Dane, di ba? Parang wag. Okay lang, di ba? Parang ganun eh. Pinanood ko nga pala kagabi, tinapos ko na yung Sharon tsaka Diz. Galing din talaga ni Diz, kaso tanginang ang dami niyang failures eh, no? Kumbaga parang kung di niya sinabi lahat yun, ginawa niyang compressed yung material niya. Pwedeng sa kanya talaga yun eh. Alam mo yun. Dami lang niyang palamuti eh. Yun lang yung naging problema eh. Siyempre sa ganyang format. Iba eh, di ba? Pero wala. Opinion ko lang naman yun. Bahala sila. Alam nila ginagawa nila. May sarili silang, kumbaga tangina. Di ba? Ano yun? Kumbaga, ano ba namang alam ko sa gusto nilang gawin. Pero habang pinapanood ko siya, ang dami ring solid na moments ni Diz eh. Ang dami ang highs eh. Pero meron siyang mga lows. Yun. Kung siguro kung finilter niya yung material niya, tas tinanggal niya yung mga lows, puro highs lang, di ba? Para putang ina. Okay, mabalik na tayo sa battle na to. Mas importante to sa channel na to. Yun yung kasundo ang pinatos. Gagawin lahat para manalo't tumagos. Kung sukdulan na to, boss, bara-baray papalag kahit suntukan ng mga host. Ano, si Kensiar palag kay C9? Biro lang. Gusto lang kitang i-congrats kasi ang magrepresenta ng liga, parehas tayong pinalad. Pero ang maging pantay, hindi ako payag. Kasi kinuha niya ako dahil may bagong ilalatag.
nakalatag, samantalang kinuha ka para may kangipin na si Sayad. Sobrang ipin mo, yan daw yung nakakabaho. Bawat hirit at ihip yung laway, sisirit ng malayo. Pero maging proud ka, wag mong itago, yan lang ilalamang mo sa akin kasi sa puntusan ay malabo. Tangin na kasing ngipin yan, bakit pilit sumingit dyan? Tignan nyo mamaya pagbanat niya, sumisilip-silip yan. Pambato ng Samar, banuka on cam. Pag live kamot ulo, malasin tiyan. Kulang sa karunungan, tas nalut pa sa kingdom. Hoy, ang meron ka lang wisdom tooth, pero wala kang truth of wisdom. Kaya wag ka Truth of wisdom. piling malupit na rapper. Bugo ka rin kagaya nung yung mga handler. Tingin ko sa'yo, cancer na di makontrol yung pagka-hyper. Kaya nakakatawa kang panoorin. Parang nag-basketball si Casper. Ang ganda. Nakangkarot ba yun si Casper mag-basketball? Ganto siya bumana to. Laging agresibo, tipong di magpapaawat. Ayun yung paraan para yung crowd nila mahatak. Huwag mo nang subukan kung ganyan ang iyong balak dahil dito sa amin tawag dyan ay nakabatak. Ganon kayo sa 053 Rap Battle League, pues malabong maging harang. Mga MC nyo doon maraming kulang, mga malalambot wala pang gulang. Kaya ba't 053 yung liga nyo kung yung mga kalahok wala din bilang? Oo, wala din bilang. Usapang numero, humawa ka ng 45 kung dyan ka comfortable. Kaso na-set up ka sa Pangulo kung nakuha mo na tol. Sa sistema na to, siya yung nagkukontrol. Kaya kahit may 45 ka, ang mararanasan mo sa 44. Tumawag na ng resback at sabihin yung hinanaing. Alam kong kay Cancer at GL ka laging dumadaing. Pues kahit isama pa si Soro o sinong magaling, ito'y issue na ng SAP kaya wala ding darating. Pag nagbanggit pa ako ng mga gods, wasak ka pangako. Ito Denmark at marmol na pinaghalo. Ito Denmark at marmol na pinaghalo. Mula sa 1K na maglalaho, hanggang sa maloloko mo yung sponsor pero hindi yung palalalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. Bibigay ko kay Mison. So nakuha ni Saf yung first round. Although okay sila parehas. Dikit lang. 8-7. Pwedeng tie. Siguro sa live, malamang tie yun. Dahil kapag close, tie talaga eh. Yun din na sinasabi ko lagi sa mga nakakakwentuhan ko dati na Battle MC. Lalo na kapag ikaw ang Yamado. Kailangan body bag para makuha mo yung round eh. Kapag dikit yung round, it's either tie o nakuha na kagad ng kalaban mo eh. Nakuha na kagad ng underdog eh. Dahil may ganung factor eh na parang mas nabigla sila sa, uy, tangin na, diba? Nakasabay. Kung ikaw yung Yamado, kapag nakasabay siya, parang talo ko na kagad. Hadaya, diba? Kanya rin yun yung pinupunto ko dito sa naglilista ako eh. Na syempre sa live, meron tayong experience na kanya tayo nagde-decide kung sino nanalo eh. Pero dito yun eh. Yun yung punto ko eh. Para sa mga Yamado kunwari na yun. Kapag di kita laban, parang talo na kaagad. Diba? Dahil nagawang mag-level up nung kalaban niya na underdog. Pero kung titingnan mo talaga maigi, pwedeng nakuha pa rin talaga ng Yamado. Pero dahil lang sa nag-level up yung kalaban niya, dahil underdog na napilitang mag-evolve at nakasabay, parang ang dating nakukuha na kagad nung nung underdog eh, di ba? So, medyo minsan hindi rin nagiging patas para sa mga Yamado. Yun. Panalalo! Dalawang banat. So,
Palitan mo si Arik, yung rebat niya na yun. Okay yun. Yung kahit suntukan ng mga host. Tapos sisirit ng malayo. Sa ipin, no? Tapos yung basketball si Casper. Tawag namin sa ganyan, nakabatak. Yun, isa rin. Tapos yung SAF 44, tsaka yung wala rin darating. Yun. So, mabalik tayo doon sa kanina. Oo, no? Kasi maraming beses ko siya naramdaman, eh. Kanya, alam ko yun, eh. Diba? Parang minsan unfair din. Para sa, kunwari, hindi naman ako para magreklamo ngayon. Tapos na yun, pare. Hindi na ako para makipagpagalingan. Alam mo yun, tapos na. Wala na akong kompetisyon sa sistema ko. Yan. Pero, di ba, yung ganun eh. Kanina, nag-chat kami ni Sak. Yun din eh. Natanong niya ako, hindi ka na ba talaga babalik sa battle, di ba? Parang, tangina pare, hindi ko na talaga, wala na yung, ano na yun, wala na yung kinakailangan mong yung kinakailangan mong mojo o kung ano mang espiritu para sa battle rap. Wala na sa akin yun. Tapos na ako doon, pare. Ewan ko, hindi, nakalaya na ako doon. Na-appreciate ko pa rin yung art form. Diba? Bilang fan ng nitong kabuuan nito. Bilang fan ng lyrics, bilang fan ng hip-hop, ng rap, ng battle rap. Yun. Pero parang yun din yung isa sa realization ko sa pagbabanda, lalo na sa metal, parang, okay, mahilig ako sa metal, pero hindi ibig sabihin na kailangan ko pa siyang tugtugin. O kapag tutugtog ako, kailangan ganun. Parang hindi rin eh. Diba? So, hindi ko na nga alam kung ba't umaabot sa mga ganun mga sinasabi ko eh. Round 2. So, round 1 nakuha ni Saf. Pero yun nga, sa live malamang itatay ko yun. Round 2, Saf. Papalitan ko daw si boss. Sabi ng tatanga-tanga, kahit hindi ko na yung palitan, alam kong tanggal ka na. Puro tit. Baduy. Yung tit. Temeroy. Round 2 game. Pag-usapan naman natin yung ranya ng tournament ng Bara-Bara. Elim pa lang ay halatang performance niya ay pababa. Kaya nagkalat nung quarters, nung semis, nag-choke ng malala. Ang kaso na nanalo pa rin sa kabila ng kabubuhang nagawa. Pero yung video nila nung finals, yun ang tuluyang nawala. Gusto ko sanang manood kung ano yung style mo pambira. Akala ko tayo lang Hindi, napindot ko lang yun. ang yung nakurap. Pati files pala nila. Kaya paano kami maniniwalang ikaw yung champion na pangdiinan, na kailangan panggigilan, na kailangan panggigilan, wala namang footage ng palitan. Nakakapagtaka lang, kaibigan. Pero alam nyo bang, isip bata pa tong newbie. Kanyang pagiging Isip bata pa itong newbie. Isip bata pa itong newbie. Di malamang. supot aking nahuli. Hilig niyang mag-Benten reference. Yun daw kasi yung di marire-review ni Looney. Tangin na Benten! Gago ang kulit! Tanong lang, yung ba yung paborito mo na brief? Benten, ulol! Itong mokong lugi yan. Kahit magbebebenten ka pa dyan, malabo mokong maonsihan. Ano naman, kung tinalo mo yung crypto, congrats, wala yang angal. Anong feeling na tinalo mo yung pinakawak lamang sa Samar? Pues ibahin mo ko kay crypto.
malabong magpabuli, Chong. Kung si Crypto yung bagong alien, eto naman yung unicorn. Kasi sabi niya sa kalaban niyang si Hidan, ngayon talo ka na naman kasi binigyan ko na ng flowers tsaka BJ si Sinay na. Binigyan mo ng flowers tsaka BJ si Sinay? Grabe ang galing! Masasabi ko lang sa'yo, tangina badeng! Kaya pala gustong-gusto mo yung sabaw nung magpapares. Sige lang itong gamo. Kung kami ibibigay namin yung best, siya ibibigay BJ para manalo. Tantado! Ewan ko na lang kung makaharap mo pa yung Lil Strux. Yung negro na may BBC. Ang kaso di ka na kailangan ng flip top. Meron na silang Deo at MP3. Kaya hindi na nakakapagtakang naging kampiyon tong si brother. Kasi grabe kanyang hassle. Literal na chuchupain, pati organizer, magkaroon lang siya ng title. So, ibig sabihin, dalawang klase ng puti ang iyong natikman. Kasi matik kang gumagamit ng panay ganito pa yan sa battle kasi adik yan. Oh, talagang hindi amin. Halatang guilty ka amin. Tung mahilig gumanon at siyakitil yan sa akin. Kaya kahit magbato ka pa, malabo ka sa diamante, may kumpara. Kayo dudurugin ko ng pino tong tatanga-tanga. Hindi ka naman si Sinyo Boss, ba't nagpapatawa ka? Kala niya diamante yung nahukay, marmo lang pala. Kaya wag ka nang magpanggap. Alam na naming umaano. Parang tukhang lang yung ganap. Sakto may palong-palo. Ito'y inkwentro ng parak. Sa nagbabato, walang mamamatay na saf. Hindi tumama sa pano. Bano! Tayo ang banat, pakinggan natin. Okay. Bigyan ko 4 points. Di marireview ni Looney, Ben 10, mga anime. Anime ba ang Ben 10? Parang hindi, no? Cartoon Network yun eh. Ben 10, onsehan, mao-onsehan. Tapos yung pinaka-wak sa Samar. Wala ko idea kung sino, pero ang gandang ligaw na bala lang nun. Tsaka yung Mama Sapano sa 44. Yun. 4 points. Tingnan natin ang round 2 ni Mison. Oh, nag-reference pa ng Benten. Akala mo malupit ka, ganon? Oo, ako si Benten dahil maghahalimaw ako ngayon. Tangina mo, ha? Share ko lang. Nung nag-chat si Sir Arik, inisip ko agad kung paano magba-viral. Naisip kong laitin tong may utak na mabagal. Alipinin at itulak na hindi ka magpa-final kasi natuto ka lang mag-rap nung nagka-internet sa Samar. Di ba? Nagbabad ka lang sa com shop. Halata ako dyan sa pangit ng ngiti mo. Kasi kung hindi ka natutong mag-computer, malamang ay wala ka rito. Nung nagka-computer... Tanginang angle yan. Tanginang angle yan. Eto second round nila, kahit si Saf sa second round niya, marami siyang mga sayang na angle eh. Sayang sa oras. Isa rin to. Shop sa kanila, nagsulputan yung mga tanga. May duda at pagtataka. Sobrang mangha niya, oh, iniwan yung pagsasaka. Sarap ng unang beses, no? Nung natuto pang magdota ang kulit,
Naging bisyong masakit pag nabitin niyan galit. Best pick niya si Pudge porket may ngipin ding lawet. Nakakatakot sa inyo pag sa Dota naghahamunan. Nakakaalangan. Kung dito sa atin trastukan tas banatan, sa kanila pag nagkapikunan nagkukulaman. Tsaka ikaw ang dahilan kung bakit may mabahong headset. Sounds gusto, linis tenga ayaw. Grabe ka pala. Laging pawis aba. Sa tenga mo nilagay pero nag-amoy pa. Di na nahiya. Ay, sorry. Di na nahiya. Itong taong gubat nagbibigo pa. Para makanood, sabi ni J-Buck, dapat may 150 ka. Real talk, scammer. Yung paglaban ng pata sa buhay, hindi sinusunod. Iba talaga sa buhay kapag bumubukod. Yung diskarte, sunod-sunod. Nilagyan ng entrance fee para kumita kahit walang nanonood. Ouch. Mga sumusuporta lang sa'yo doon, mga tropa mong mangmang. Ni wala kang ang kantang maipagyabang. Piling sikat, konti lang yung titik mong alam. Hoy, kung gusto mong sumikat, maglabas ka muna ng titi mo sa cam. Hinding-hindi ako magbabayad ng 150 para lang panoorin ka. 150, tas yung araw nyo masisira. Lahat kayo doon mahihina. Sa Manila, so ko na lang ibabayad yon. Total sa inyo, puro ganun din naman yung makikita. Makinig ka sa aking sasabihin. Wala kang mapapala dyan o aanihin. O bakit di mo isipin na kaya lang sila nag-join sa'yo, donate nila yung kasi wala kang kakainin. Bigo pa. Parang mga gago, sila nagbabattle tas bawal siyang matalo. Yung diskarte mo ay nahuli ko na kamo kasi pag wala na sa bigo, ay bigo na manalo. Napakagago, sa personal di mo kayang magpa-hype at mambaon. E di hindi mo na malulusatan yung pagkatalo dahil nasa live ka na ngayon. Balik ba natin, pakinggan natin. Bigyan ko ng 2 points si Mison. Gusto ko yung maghahalimaw ako ngayon na ribat. Tsaka yung kulaman, yun. Hindi ko alam, baka matanda na ako o iba lang siguro yung pinanggagalingan ko o ewan ko. Kasi kumukonekta sa crowd, minsan yung tingin kong sayang na punchline, sayang sa oras, sayang yung angle. Pero kumukonekta sa crowd, so ewan ko, pero marami sa second round nila parehas na gano'n yung pakiramdam. So, yun. Pero, ayon sa papel, nakuha ni Saf pa rin ang second round. Sa live, hindi ko alam. Pwedeng tie, pwedeng kay Saf. So, mas llamado pa rin si Saf sa battle. Kumbaga. Tingnan natin ang round 2. Singit ko lang. Kagabi, nagbasa ako ng mga comment. Kamukha ko daw si Sixth Street. Hindi, kamukha mo si Nikki. Mga gago. Pero wala naman yang kaso. Hindi lang mukha yung magkawangis, pati kung paano maglinis ng trabaho. Round 3 game? Sumali yan ng tournament sa Laglagan. Round 1 pa lang, laglag agad. Tapos sa flip top ka pa lalapag. Kala mo naman ay papalag. Mga sulat mong baduy, hindi yan dito tatalab. Hanggang round 1 ka lang, boy, wala ka nang isasagad. Pero speaking of Laglagan, may ginawang katarantaduhan tong Mison. Check nyo sa YT, pre. Dinuraan at tinapakan niya yung siomay nung MJC, o si?
Binaboy pati pagkain. Halatang kulang to sa patnubay kaya yung utak mo manipis. Yung ginawa mo doon kaumay, grabe yung pagmalabis. Pero siya mismo nagpatunay na yung karma'y mabilis. Dinuraan at tinapakan mo na yung siomay. Pero ikaw pa rin tong napanis. Kaya saktong foods lang to sa akin. Ubus lahat, walang sasayangin. Ganto yung gutom sa laban. Sa tamang proseso ko binase, ilalabas ng dahan-dahan. Magkaiba tayo Parang ng atake. May pareho lang ng kaganapan. Kasi gagawin muna kitang tae bago ko tapakan. Kasi tuta ka lang din ng tindero. Meron lang akong tanong, pare. Meron akong tanong sa'yo, Saf. Ba't ka apak ng tae? Diba? Parang, syempre gusto mo rin maging creative eh. So, finiflip mo yung ideas eh. Siya tangina, ikaw tinapakan mo pagkain, ako tatapakan ko tae. Alam mo yun? At alam na yan ng iilan. Langit lupa siguro yung nagpakita sa akin na marami talagang magagaling. Pero makikita mo talaga yung difference sa taste ng mga tao, ng mga bawat MC. Iba't iba yung putahe kasi nila eh. Di ba? So dun mo rin medyo madidistinguish. Lahat magagaling eh, na rapper. Praktisado, magaling sumulat, may deserving sa na makapasok sa flip top eh. Pero yung mga sinasabi, yung taste, yung ideology, yung principles or yung imagination, nakikita mo kung gaano ka magkakaiba eh. Nakikita mo kung sino, who is who. Who's who. Nakikita mo. So, yeah, yun lang. Ako, noticeable siya dito sa tournament na to. Partner daw sila kung titignan kaso may bahid ng kasakiman. Kaya mag-ingat ka, C9. Mali ka ng kinampihan. Tung gusto mong kapares, yung utak may kaplastikan. Kaya tong mison ay tsak na hihingalin. Magpipigil ng hangin, pagkakitil katayin. Walang tigil lapain, ako'y gigil kumain. Itong malapit kay C9 ay bitin yan sa akin. Kasi walang bilang patapon. Undefeated ng bara-bara. Pagdating dito ay baon. Kung 5-0 ka doon, tis mapa-5 o ka ngayon. Mali ka nang nakabangga. Kaya tong olaps tupi, sa aking pambungag bungi. Itong laban ay pang warm up, pang unat ko pre. Habang ito ay laban mo na pang unat huli. Kaya tanggal agad sa liga. Tong kalaban kong mahina pambihira. Yung karir niya ay nasira. Anong mison baka Simmons kasi wala naman niyang tira. Walang improvement, mga sulat, pang beginner pa lang. Wala kang lugar sa langit, lupa nasa mid-tier ka lang. Anong ginagawa mo dito? Magagaling lang nakukuha. Kaya alis magkusa. Akala ko puro leon yung narating kong kota. Di porket laro ay langit lupa may kasaling pusa. Kaso impyerno tong iyong napasukan. Hindi man lang nag-hesitate kaya... Sana mas pinigapan niya yung utak niya dun. Sa salim pusa na scheme na yun. Sayang. Ang ganda sana ng idea niya. Langit lupa, tas may salim pusa.
no siyang katauhan sa init ko'y nakarelate. Kaya abunang naabutan sa apoy kong na-create. Wala nang langit lupa na hantungan pagkatawan mo'y na-cremate. Kaya body bag ng malala, siya yung kinawawa sa palitan. Diyan ka lang sa ibaba kung gusto mo ng palaliman. Wala nang darating na himala. Kahit magdasal ka ng mainam, mananatili kang nakatingala. Kasi langit lupa ating pagitan. Maganda yan, maganda yan. Yung ender niyang yun. Bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points naman tong round 3. Yeah. Yung una't huli. Tapos yung mid-tier ka lang. Yun, ang ganda yun. Saling pusa, yun nga. Langit lupa, saling pusa. Cremate. Tapos yung palaliman dyan ka lang sa baba. Kung gusto mo ng palaliman. Langit lupa, ating pagitan. So, yun. Round 3. Mison. Yo! Kamukha niya daw si Sixth Threat. Pil na pil ang sagwa. Hoy, ikaw lang yung Sixth Threat na hindi banta. Tangina mo. Game! Sabi ng iba, may tulog daw ako dito kay Saf. What? Kung susuntukin mo siguro ako, pa-uppercut. Pero malabong mapatulog kung usapan ay battle rap. Idlip siguro, pwede pa, dahil sa pagod dumigma sa underground. Oo, lahat tayo nandun. Pero iba pa rin yung MC na tumubo sa Luzon. Masasabi mong subok yung bawat kalidad. Iba't ibang klaseng abilidad. Kaya wag mong taasan yung paglipad kasi mas delikado yung mga hayop na nandito sa syudad. Alam ni J-Back at Crypto na ang pagbattle sa Luzon ay sobrang grabe. Kaya yung personal mong buhay, si J-Back din nagsabi. Full-time battle rapper tapos sa bahay tulog-tulog? Eh di malambot ka pa rin kung sa pahiga-higa ka lang nahubog. Natauhan na lang siya nung battle na sa buhay ang sumubo. Kaya hindi ko rin masisi si Joy kung ba't sa ibang lalaki nagpatuhog. Kinabos, nagpatuhog. Kakasigaw niya ng flip top, let's go. Nagrebat yung shota niya ng please off, let go. Masakit. Alam niya kasing wala kang magandang buhay na ibibigay sa kanya. Yun ang di mo alam. Ano, puro tees kahit yung tiyan niya kumakalam? Puro ka pangako sa masaganang pamumuhay, eh batugang ka naman. Kaya sa bahay nakakahawa. Pag pinagsabihan yung mukha ipapaawa. Nanay at tatay ang numero 1 nakawawa. Gantong klase yung mga sana, pinatay na lang nung bata. Kaya ang ending, solo sa buhay. Banatan mo si J-Ba kasi binigay sa akin yung info, tang ina. Pati sariling magulang mo, sinuka ka na? Kawawa. May aning ka kung iisipin mong mahal ka nila. Ang gawin mo, maglasing ka tapos patayin mo sila. Yeah, yun lang ang paraan para yung loob mo gumaan-gaan. Hindi ka inalala sa taon na nagdaan. Kami pinagsasabihan lang kasi para sa amin din naman. Kaya ang itakwil ng magulang ay wala nang sasakit pa dyan. Pati sa family tree, hindi ka kasama. Di mo pansin, kapatid mo lang yung laging inaalala. Nagdududa ka na nga ba? Nag-addict na lang sa Dota kasi doon wala siyang makukuha na mana. Tignan nyo, nagigilid yung luha niya. Sorry. Gusto ko pa sana mag-reference tungkol sa Gusto ko pa sana mag-reference tungkol sa tour na pambihira. Baka sakaling yung galit ay humupa. Kaso wag na lang kasi sanay ka nga palang binabagsakan ng langit at lupa. Ilalaglag na kita! Sa paraang gusto ko to magtatapos. Fuck langit lupa reference ang gusto ko makatagos. 2 and 30. Bigyan ko ng 2 points si Mison. Yung hindi banta tsaka let go, yun, pinuntusan ko yun. Sayang eh, yung angles minsan talaga eh, na hindi sa akin effective yung mga angles minsan, so hindi ko kayang puntusan. So parang nakuha pa rin ni Saf, no? Overall nakuha niya. Tingnan natin sabihin ng judges. Neto, bagay para sa laban na yun! Lupa Tournament, Mison vs. Saf, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho.
Solid yung laban na yun. Ang boto ng Hurado. 4-1. Advancing sa Langit Lupa Tournament. Magayay tayo lahat para kay Miss Sol. Yun, shoutout sa mga tropa. Salamat kay Boss Arik. Shoutout sa mga tropa ko. Paring Jay, sana masaya ka kung nasan ka man. Rest in peace. JR Sulit, paring Dave, Bryson, Kyla, Baldo, Icon, Bandino, Green Box, paring Lala, paring Box. Yo. Yun, shoutout kay Emperor, kay Ikay, Akuyab, ngan yan Sigsig, ngan Nilji, Corritas Boys, Thomas Morato, Kuya Bobong, nga natanan nga nasuporta ako niya daw 5-3. Pasensya la. Binoto ko si Mison round 1. Unang bumanat si Sap, kaya maganda yung panimula niya, kaso natabunan siya nung mga jokes na handa ni Mison. Kaya binigay ko yung round 1 kay Mison, tapos round 2 kay Mison din, tapos round 3 tabla. Kaya pero Mison. Yo, what's up, Sir Deo BRC? At syempre dito sa labanan na Sap versus Mison, mas nakita ko yung aggressive ni Mison dito at yung creativity niya dun sa mga sulat niya. At na-deliver niya ito na mas maayos sa 1 and 2 and 3. I think konting-konti lang yung kay Sap, pero mas nangibabaw dito si Mison sa laban na ito. Kaya binibigay ko yung boto para kay Mison. Round 1 kay Saf, binigay ko kay Saf. Round 2 ang ganda nung chain ng jokes niya, no, ni Mison, kaya kay Mison. Tapos third round parang tabla sila, pero dahil binanggit ako ni Mison, binoto ko si Saf. Joke lang. Lamang si Saf para sa akin sa preference sa third round. Si Atom sa binoto ko round 1 sa nakalista naman yung mga round 2 Mison at round 3 onting lamang kay Mison, malinis yung performance. So 2-1 binoto ko Mison. Yun, all 3 rounds kay Mison. Mas yung pareho naman silang may sunod-sunod yung punchlines. Pero mas nagustuhan ko talaga yung atake ni Mison, tsaka yung punchlines niya mas effective para sa akin. So yun, solid, all 3 rounds Mison. Congrats sa parehas. Sarap sa feelings. Ganda ng palitan. Mukhang nadali ako ni Mison sa comedic niya na atake. Yun. Binigyan mo ng flowers, tsaka BJ si C9. Grabe ang galing! Masasabi ko lang sa'yo, tangina bading! Kaya pala gustong-gusto mo yung sabaw nung magpapares. Yun, hindi ko rin inakala na makukuha ko yung crowd sa ganong mga banat. Parang wala rin ako sa sarili. Di ko alam kung ano na yung linyang sinisigawan. Siguro sa sobrang saya ng nangyari. Tumawag na ng resback at sabihin yung hinanaing. Alam kong kay Kenser at GL ka laging dumadaing. Pues kahit isama pa si Soro o sinong magaling, ito'y issue na ng SAP kaya wala ding darating. Ayun, gusto ko lang sabihin sa inyo na suportahan nyo yung 053 Battle League. Sa mga sumusuporta dyan at sa lahat ng mga liga dito. Shoutout ko lang yung Bara-Bara, suportahan natin. Maraming mga MC doon na talagang mga solid din na hindi pa lumalabas ng Maynila, pero masasabi nating subok. Subaybayan nyo yung page ng Bara-Bara. Yun, maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng sumusuporta. Huwag lang kayong magsawa, bawi ako sunod. Yun, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga tropa, sa mga pinsan, kung nasan man kayo, kahit hindi kayo nakakanood ng live, maraming salamat sa suporta nyo sa akin. Yun, di ko makakalimutan yun. Yeah. Good luck next round, Mison. Pagkatas nito sa pang-battle, no? Tapos na Langit Lupa. Okay. Yeah. Ayun ang haba. Ang dahil ko sinabi. Dahil ko dinaldal sa inyo, no? Pero yun. Ayos. Enjoy naman, no? Parang nag-enjoy naman ako doon.
na-stimulate ang utak ko sa maraming bagay. Yeah. So, salamat sa mga nakitrip sa akin dito. At yun lang. Sapatan nyo yung daman, chisyo. Tsaka to. Yeah. Ginoong Rodriguez na album, yung plaka na yan. Hindi ko alam kung gaano pa karami. Kung meron pa, wala ko idea. Pero sa mga interesado, message nyo lang pricing. Yeah, Facebook, Instagram, o ano, whatever. Magandang piece of history yan. Alam ko na sa panahon na tayo na lahat streaming na. Pero magandang ano ba yan? History yan, yo. Piece of kumbaga parang artifact, di ba? So, yeah. Yun lang. Salamat sa lahat ng nakitrip. Nulit ko lang, pero yun lang pare. Peace lagi at pagmamahal sa lahat, yo. Easy lang ang lahat, yo.